school. Isama na natin yung pambubuli ng mga taong hindi lang kapwa niya estudyante. Kaya nga, doon papasok yung merong CCTV sa bawat classroom because there were so many instances in the past. In fact, nag-viral pa nga ako dito, Mr. Chair, years and years ago. Talagang sumikat ako ng gusto. Yung teacher, sobrang pambubuling ginawa niya sa kanyang estudyante. Nabaliktad pa si estudyante. And it happens, and it's still happening. So kung meron tayong CCTV, then si teacher, mag-iingat. Diba? Alam mo, yung bata, medyo malikot, papagalitan, papaluin, papahiyain. Nangyari yan, di ba? So with the CCTV camera in every classroom, that would prevent bullying not only from among the students, kundi maging sa teachers na. Pasintabi agad sa mga teachers, wala na akong mabanggitin. Pero it happened many times. Meron pa nga dyan yung estudyante na bully ng isang guro. And then bandang huli, si estudyante at saka magulang pa niya ang nakasuhan. Sa bawat classroom meron, saka yung numero 2 o 3 lang, huwag masyado mahaba. And then, isa pa importante dito, Mr. Chair, yung mga bata, tinuturuan sila siguro sa classroom every day. Ni-remind kung kayo nabubuli, ito yung dapat gagawin nyo. And then pangalawa, again, babalik sa PTA. Siguro, pag tuwing magkaroon ng PTA meeting, may kasamang psychologist doon para turuan yung mga magulang teacher how to spot a child that is already being bullied. Diba? So, sa ngayon kasi, siyempre, mga psychologist, mga experts yun eh. So, tayo, ordinary na tao, hindi natin alam kung yung bata pa ay nabubuli na o hindi. Pero pag yung isang child psychologist, alam na alam niya kung itong bata ito may problema. Whether sa bahay man o dito man sa school. So, that is something, program na dapat i-implement nyo. What do you think? Am I making sense? Mr. Chair, if I may respond to Sen. Tulfo po. Thank you so much for your suggestions po, Sen. And I think some of these currently we're doing at a small scale po kasi piloting pa po kami. Pero we'll take that suggestion po and then we'll explore how to further scale up po. Thank you so much. Thank you, Senator Rafi. Alam mo yung piloting, I'm always worried kapag an agency says piloting kasi ibig sabihin yan, ang lit ng scale niyan, di ba? So, in a few months, we want to follow this up. I won't end this hearing, magti-DWG tayo. Pero in a few months, we want to see all of this scaled up. No? Yung preventive measures, yung pag-organize ng PTA, maging klaro yung ating proseso at yung penalties, yung coordination with the DSWD, with the PNP, dapat klaro yan. Kasi kung next year, bullying capital pa rin tayo, ibig sabihin, we're failing, di ba? We're failing our children kung bullying capital pa rin tayo. And we need to see stronger measures. Now, alam ko na yung presence ng guidance counselors, hindi naman siya nakakababa ng bullying. Tama, di ba? May pag-aaral na ganyan. Kahit may guidance counselors yan, hindi naman bumababa yung presence ng bullying. Ibig sabihin, the guidance counselor is there for yung aftercare. Mahalaga siya, hindi ko sinasabing hindi mahalaga siya, pero hindi siya necessarily yung pang-prevent. Yung pang-prevent is really the culture of being upstanding, yung culture ng pagtutulungan, yung culture of peace, and yung penalties sa mga gagawa ng mga ganitong klaseng activities, di ba? Ganitong klaseng action. Yung penalties, kailangan malinaw at mabilis yung action, di ba? So, yes, mahalaga yung guidance counselors. In fact, for in our mental health law, mahalaga yan, and importante yan. But hindi siya necessarily yung sagot dito eh. Baka iba yung sagot dito, no, attorney? Nangyari sa loob mismo ng classrooms. And then pangalawa, binibidyo pa ng mga estudyante. So dapat yung mga estudyante, ipagbawal na yung pagdala ng cellphones. Dapat isurrender sa teacher nila once they get in. The class, isa pa, Mr. Chair, meron ba kayong data na ilan ng mga estudyante nagpakamatay dahil biktima ng bullying? That is getting serious, I think. The numbers are getting higher. They're not getting lower. Attorney, do you have those figures? Yung teen suicide because they're victims of bullying?
Thank you for your question, Sen Tulfo. Mr. Chair, if I may respond that currently we're still finalizing and validating yung mga data po natin from the field, but we will submit naman po in the Okay, report. so ang tanong ko pala, Mr. Chair, so ano yung plano ninyo? Kasi may nandiyan yung data, tumataas eh. Ano yung plano, programa meron kayo para dito, how to solve this problem na tumataas yung suicide sa mga estudyante na nabubuli? I know, aware na kayo, di ba? So ano yung plano ninyo? Thank you, Sen Tulfo. To respond to that po, so we're looking at it from a learner protection standpoint and yung learner well-being standpoint po. So on the learner well-being side, ayun po, na-mention din po ni Sen Win kanina po yung additional school counselor associates po natin. So they will be able to help and give psychological first aid where needed po. Additionally, on the learner protection side, we are capacitating po yung mga learners po natin. And it's not just na parang malaman nila about their rights. So it's also for them to help them po na identify yung mga red flags ng pag-bullying and of course yung parang halaga po nila. So we're doing that classroom-based discussion po para talagang it's teachers with the students talaga po to learn about this. Would you agree, ma'am, yung suggestion ko rin kanina na dapat merong child psychologist na umiikot sa bawat eskwelahan para bibigyan ng lecture, hindi lamang sa mga guro, kundi maging sa mga magulang, sa mga estudyante na rin. Na para malalaman ng child psychologist na ito yung mga tipong nabubuli na, and then it will raise red flag, impormahan ka yung authorities. Is that doable? Thank you po, Senator. For this, I think we support naman po that initiative po. But in terms siguro po of the capacity na ng barangay to be able to do that, parang I guess something that needs to be studied further po. Additionally, what we do din po since ayun nga we have lack of guidance counselors po nationwide, we are also partnering po with NGOs, CSOs, other organizations to provide this psychological and mental support po. Isa pa to, pasintabi sa mga guro, hindi lamang yung estudyante, kapag estudyante nabubulian, kuminsan teachers mismo. Nabubulian mga estudyante. Pag hindi maganda ang grades, hindi maganda ang performance, hindi naka-recite, inaantok, bubulihin, papagalitan, papahiyain. That happens. Pag walang pambigay ng contribution para sa electric fund, papahiyain. Yun dapat pinatutunan nyo rin po napansin. Are you aware of that problem, ma'am? Sa DepEd? Thank you very much, Sen, for that question and raising that issue po. So we are aware of some cases po that involves po yung ating mga personnel po sa ating schools. Additionally po, just to clarify, I guess, yung sa bullying po kasi natin is peer-to-peer po. So estudyante sa estudyante. No, yeah, well, we're talking about bullying in school. Isama natin yung pambubuli ng mga taong hindi lang kapwa niya estudyante. Kaya nga, doon papasok yung merong CCTV sa bawat classroom because there were so many instances in the past. In fact, nag-viral pa nga ako dito, Mr. Chair, years and years ago, talagang sumikat ako ng gusto. Yung teacher, sobrang pambubuling ginawa niya sa kanyang estudyante. Nabaliktad pa si estudyante. And it happens, and it's still happening. So kung meron tayong CCTV, then si teacher, mag-iingat. Diba? Alam mo, yung bata, medyo malikot, papagalitan, papaluin, papahiyain. Nangyari yan, di ba? So with the CCTV camera in every classroom, that would prevent bullying not only from among the students, kundi maging sa teachers na. Pasintabi again sa mga teachers, wala na akong mabanggitin. Pero it happened many times. Meron pa nga dyan yung estudyante na bully ng isang guro. And then bandang huli, si estudyante at saka magulang pa niya ang nakasuhan. Kasi kinampihan ng DepEd si teacher. I still have that case. Di ba? And kasi sabi niya, ang pinag-usapan lang daw natin dito dapat yung bullying ng student to student. No ma'am, bullying is bullying. Pag bubully din mga estudyante, mas matindi nga yung bullying ng teacher eh. Kasi it leads to suicide. Ilan na, 4 na estudyante, alam ko, nag-suicide dahil pinapahiya ni teacher. Pinapagalitan ni teacher. Di ba? Tapos kuminsan sa social media pa, kinukutsa ni teacher.
Mas matindi yun. So dapat in all levels, wag lang sa kapwa estudyante, kundi maging sa teacher, even dapat pati sa bahay. Kasi, Mr. Chair, kung minsan may mga estudyante, maging sa bahay nila, nabubuli sila mas nakakatanda sa kanila. So dapat pangkalahatan ang tingin natin. Look at the big picture. Wag lamang itong dito tayo. Diba? Yung welfare ng bata as a whole in his her community. Thank you, Sen. We will ask